Ito, hindi naman po natin pinag-aaway, pero mahalaga itong topic at napukaw ako rito. Kasi ang isong professional, napakaganda. Dapat professional ang tao. Professional magsalita, professional makitungo sa kapwa. Kasi binanata ni Vice President Sara Duterte. Ah, itong si Claire Castro, Palas, Malacanang, anong tawag ito? Malacanang press officer. Ah, na hindi daw professional kung magsalita or yung mga sinasabi. Abay, matindi. Kaya ito, pakinggan niyo yung sagot niya ni Jose Castro. Robert and Steve, Ayan, may TV siya ng ginagawa ito. Hindi ito ABS, sinasabi lang. ABN. Okay, so professional ka kung tama yung pag-account mo ng pera Wow. na inintrust sa'yo. Professional ka kung hindi ka uma-action ka, no? Professional ka kung uma-action ka, hindi ka puro bakasyon. Professional ka kung tuwing magsasalita ka ay hindi paninira sa taong sa ibang tao, sa paligid mo, sa bansa mo. Diba? Siguro kung naging professional lang isang tao, wala siguro kinakaharap na impeachment trial ngayon. Ang binabanggit po Ayan, kasi yung matindi, Claire ng Vice in-interview. President doon sa kanyang interview, In-interview. sabi niya, wala daw po kayo po bilang tagapagsalita, Ayan, kasi bilang mula sa PCO, parang wala kayong pinipersonal liberty katulad ng mga Ayan. ordinaryong tao na Kaya sa tuloy, mahantong sa ganyan. Wala daw dapat impeachment kung professional. Ay, si Sara Duterte talagang tinamaan dito. Ayan o, sinasabi. Kaya, easy ito. Anyway, ito ipagsagot po ni Jose Castro sa interview sa kanya ng ABS-CBN. Kasi nga ho, isang issue ito na lumabas. Siguro ito nga dapat mangyari, di ba? Professional ka rin kung inaalam mo yung ano yung nangyayari sa paligid mo at ano yung mga programa at proyekto ng Pangulo. Ang isa sa mandato ko ay hindi lang para maghatid ng programa at proyekto ng Pangulo. Isa sa mandato namin ay kalabanin ang fake news. Saan to nag-ugat, Robert and Steve? Yan o. Nung binagit niya na ang ICC ay tuta. Diba? So, doon tayo sumagot. Sabi natin, it's baseless, nonsense, walang pinanggagalingan, walang ebidensya. Yun ang issue doon. Hindi ba dapat sinagot niya yung aking sinabi na baseless yung sinabi niya? So instead na sagutin niya to, dahil alam kong hindi niya naman masasagot dahil wala siyang ebidensya, kundi paninira lang. Ang ginawa niya ay personal, na may personal, ad hominem, gagamitin pa niya yung word na professional, samantalang hindi ito nagre-reflect sa kanya. Yung Ayun, no? may Matindi. Yung description at paliwanag ni Jose Castro. Alam niyo, si Jose Castro, abogada, trial lawyer. Si Vice President, abogada rin yan. Hindi ko lang alam kung trial lawyer. Pero yun ang madiin. Iba talaga yung sinasabi kaysa ginagawa ng Vice President. Kaya ngayon, kayong mga nanonood at ating mga followers sa buong mundo, ay sa tingin ninyo, sino ang paniniwalaan dyan? Jose Castro, abogado, at kanyang ginagawa ang trabaho bilang Jose ng Malacanang tungkol sa labanan ng fake news, iparating ang mga nagagawa at ginagawa ng ating Pangulo. Yan ang trabaho nila. Ito naman Vice President, ay sinasabi nga niya, biyahe lang ng biyahe, under trial pa sa impeachment, at meron perang hindi daw ma-account. O, yung mga ganun. So, lalalim po ito, lumalalim. Kasi, pinapatulan ng pangalawang Pangulo ang Malacanang press officer. At yung Malacanang officer na si Jose Castro, natural, sasagot yan. Dahil trabaho niya yung sumagot. In behalf of the government, at saka mismo, siyempre, kay Pangulong Marcos Jr. So, dito natin malalaman sino ba talaga ang professional, sino ang namimersonal, sino ang nagtatrabaho, at sino ang hindi. Sino ang may problema sa paghawak ng pera at hindi. Sino ang dapat paniwalaan? Pareho silang nasa gobyerno, pareho silang abogada, pero ang ating pagbasihan ay yung kanilang pananalita, kanilang sinasabi, sino sa kanila ang may laman, sino ang walang laman, at sino ang dapat talagang kapani-paniwala. Ayan, ang daming tanong, alam nyo, sabi ko nga sa inyo, ating mga topic ay laging for news and information.
Parang dapat maging educational lagi ang dating. Walang personalan. Yung iba lang naman sektor ang lagi na may personal kasi walang argumento. Walang katwiran. Wala rin ebidensya. Pure paninira lang. Alam pagka lagi kang galit, puro paninira lang, wala ka talagang maisip na katwirang katanggat-tanggat eh. Dahil ang paninira, ayan ay dala ng galit, dala ng inggit, dala ng pang-aagaw ng kapangyarihan, dala ng kawalan sa maraming bagay. Maniwala po kayo. Tanong nyo sa mga psychologists, yung mga magaling bumasa at binabasa ang isang tao kung ano ang personalidad base sa ginagawa at panalita. Malalaman nyo yung desperadong galaw, personal na galaw, at inggit na galawan. Karap kayo na mga magagaling bumasa ng galaw ng mga tao. Sasabihin sa inyo yan. Pero ako, dahil tayo po ay napakahaba ng karanasan sa mga interview at mga balitaan, halos mahigit na 3 dekada tayong nasa broadcast industry, radio at television, kaya madali nating basahin ng ganyan. Ako sa tingin ko, dahil ito naman aking sariling observation at opinion, mas kapanipaniwala si Jose Castro kaysa sa Vice President. Kasi si Vice President, merong mga kaso ngayon sa impeachment court. Meron siyang hindi may paliwanag ngayong maayos na kung paano ginamit ang pera. Ay si Jose Castro, wala namang ganun. Wala namang korupsyon kay Jose Castro. Pangalawa, nagtatrabaho lang siya bilang Malacanang press officer, tagapagtanggol ng gobyerno. At nangunguna sila sa mga laban sa mga fake news. So in other words, trabaho lang si Jose Castro dito. Karapatan niyang idepensa ang kanyang sarili at ang palasyo. Kung si Sara naman ay puro batikos, kaliwat kanan, ay siya yung bumababa ang level. Kasi Vice President siya eh. Dapat mataas ang level ng Vice President. Dapat karespeto ang posisyon at ang nasa posisyon. Pero kung ganyan ang mga below the belt, ang mga paratang at issue ng personalan, abay lalabas at lalabas ang totoo. Malalaman at hindi pwedeng maitago sa mga matitino at mga Pilipinong matatalino kung sino ang dapat paniwalaan. So, hindi ko man kilala ng personal si Jose Castro, hindi naman ako taga-gobyerno, hindi naman ako tagapagtanggol nila, pero sa aking personal observation, tama si Castro dito. Tama yung kanyang mga sinasabi. Kung magagalit na naman yung kabila dyan, kinakampihan natin si Castro, bahala kayo. Di kampihan din nyo kung yun ang inyong paniniwala. Tayo ay dun sa tama. Tayo dun sa mga impormasyong pakikinabangan ng mga tao bilang paghubog at pagdisiplina at magandang maging huwaran. Hindi yung palamura, palabanta, puro galit, puro sama ng loob. Wala tayong makukuha dyan. Kapahamakan ang idudulot niyan sa aking opinion. Please like, share, subscribe, and follow sa ating mga pinag-uusapan. Okay?